Si Kuya Will, mga ka-GPnatics, pumapasok ito sa survey. Dinadaig pa nito si Senator Bato at si Bongo at sila Senator Amy Marcos, mga kababayan. Pero itong si Kuya Will, okay sana ito bilang isang artista, 'di ba? Namimigay ng jacket, tumutulong sa mga kababayan natin. Pero sabi ng iba, ito daw ay parang poverty porn. Pero sa akin naman, okay yung ginagawa niya pagdating sa bagay na yan. Kaya lang mga ka-GPnatics, itong si Willie Rebellame, ay certified DDS, tinatago lang pala para sa boto. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na ito si Kuya Will ay certified DDS at nagtatago lamang, mga kababayan, para sa ganon, makuhanan niya ng boto ang mga loyalists, makuhanan niya ng boto ang mga DDS para sila ay magkaroon ng pagkakataong manalo. Pakinggan niyo po itong sinabi ni Willie Rebellame. Dito naman mga kababayan, di ko alam kung ano masasabi niyo dito. Sobrang himod-put din ang ginagawa ni Willie Rebellame kay Digong. Duterte, ano po mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Easy most. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na na talagang walang iniisip na masama pa para Okay. sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, nambit ko siya. Pinatawag niya ako kasi Sabi niya ganon. Liting ko lang, bigyan ko ng reaction ha. Sabi niya ganon. Ano masasabi niyo kay Pangulong Duterte? Palagay ko, napakabuting tao. Walang iniisip na masama sa kapwa at sa bansa natin. Wow! Wala daw iniisip na masama at sa kapwa natin. Hindi ba pag-iisip ng masama yung paggawa, mga kababayan? Willie Rebellame, nag-aaral ka naman, di ba? Nakapag-aaral ka naman siguro. Di ba? Mga kababayan, yung mukhang hindi niya alam sinasabi niya. Diba? Certified DDS talaga. JB, bakit di niya alam sinasabi niya? Mamaya sagutin ko pagkatapos niya. tawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. O yun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. Okay. Mga kababayan, reaksyonan ko na bago natin ituloy. Di ba sabi niya, napaka buting tao, napaka totoong tao. Totoong tao ba, mga kababayan? Yung isang tao na prosecutor ka, nagtatanim ka ng ebidensya para masira yung isang tao? Yun ba ang mabuting tao? Mali ka na doon, Willie Rebellame. Di ba? Ganyan talaga pag DDS himod puwet Ano pa? Mabuting tao ba, mga kababayan, ang magbintang ka sa tao, sa presidente, siraan mo ang presidente na wala ka naman hawak na ebidensya? Sige nga, paano naging mabuting tao yon? Isang patunay, Willie Rebellame, sa aking opinion, isang pagiging, tangang panatiko. 'Di ba? Tangang panatiko. Oh. Sabi niya pa, pinakain daw sila ng isang gulay. Oh. Sa Malacanang, alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Okay. Isang okra, isang sitaw, isang talong. Palagay nyo, maniniwala kayo doon, mga kababayan. Kasi pag sinabi mong isang piraso, di ba? Isang okra, as in okra, isa. Tapos isang talong, isa, piraso. Ano yun, buo o slice? Di ba? Tapos isang sitaw. Pag strip lang yon, sitaw, isang talong. Sabihin natin buo, isang... Pero hindi, syempre pag hinarapan ka niyan, di ba, chop na. So malamang, slice lang din ng talong, isang slice ng okra, or isang buo ng okra, tapos isang sitaw. Sige nga, maaari mo bang ulamin yun na, mga kababayan, celebrity ka, yun ay papakain sa'yo.
O sabihin na natin, granting, tama. Yun lang yung binigay sa akin eh. Kaya yun lang sinasabi ko. Sabi ni Willie Rebillame, kunwari, ganun yung sagot niya. Mga kababayan, pero, mabuting tao ba yung sinasabi niya na yun lang ang ipinaharap sa inyo kasi ayaw niyang gumastos. Pero, gumagastos sa babae na 120,000 every night. Diba? Isipin nyo nga, mga kababayan, di ba kaplastikan, katarantaduhan at kagaguhan na sasabihin, yan lang ang ipinaharap ko kasi ayaw kong gumastos nakakahiya. Teka lang, ang tanong, baka mamaya, Willie, same ba yan ng pinapakita sa mga taong kagaya mo? Na kapag may bisita ay ganun ang pinapakita at ganun din ba kapag wala ka? Di ba? Isipin nyo, mga ka-GP Natics, mayroon tong isang it is related to the event that made happen during Christmas season. Di ba si Duterte sa Davao, maraming nagalit. 2 araw, 1 araw na nagantay, tapos sardinas, 3 kilong bigas, at ano pa ba yung nakuha bukod sa sardinas? Noodles. 'Di ba? Yun ang pinamigay nila sa tao. Ang sabi nga, lahat ng mga walang magbibigay na isang kandidato kung hindi galing na nanggaling sa kanyang bulsa. Lahat yan nakaw. So ibig sabihin nakaw din 'yon. 'Di ba? Tapos nakaw na nga, ganun lang ang ibinigay mo. Tapos ito pa, mga kababayan. Kung hindi ba naman mabuting tao, kung sinasabi mo na mabuting tao yan, mabuting tao ba, mga kababayan, na ikaw, ibibigay mo, papilahin mo yung mga tao na gano'n na hindi naman pala nanggaling sa sarili mong bulsa, diba? Galing sa nakaw, pero binigay mo sa tao 3 kilong bigas, tapos 2 dilata at noodles. Pero kayo, kumakain kayo ni Sara Duterte, nakaharap ang lechon at masasarap na pagkain. Diba? Nakakatawa po. Ma'am Connie Ratleg, shout out. Ginagago tayo ng mga to. Kumbaga marami tayong nakikitang butas eh. Okay sana kung nakikita natin si Digong, ganun din yung kinakain. Doon nga lang sa Davao eh. Pinapila, isang gabi, isang araw, yung mga kababayan pa nila. Tapos ang natanggap, yung normal na may gift check, na wala na yung gift check. Meron man, dati 700 daw yung gift check, tapos naging magkano na lang, napakamura. Tapos, bigas, 3 kilo, 2 dilata, noodles. Tapos, ang kakainin nyo, lechon. Aba, mga kababayan, yan ay isang malinaw na panloloko. Diba? Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw. Kita nyo? So ba, parang sidings lang ata yung gulay, talong, sitaw, at okra. Parang sidings lang ng isda. O baka naman, hindi baka JP, baka naman baka naman yung luto dun sa sinasabi niya. Kasi isda, pag pinagsama mo yun, talong, may isang sitaw, at mayroong okra, yan? Sinigang. Pwede. Sinigang na isda. Tapos ang binigay lang sa'yo ay isang isda, isang pirasong sitaw, isang pirasong talong, at isang okra. Pwede. Diba? Sinigang. Di mo malang sinamahan ng kamatis. Pero nagtataka ako, mga kababayan, ganyan ang pinapakita sa inyo, pero may balita, merong ikinakalat si Nino Barsaga na mas mahal pa yung presyo ng babae na dinadala niya dyan sa Malacanang at pag-uwi may 120,000. Na may malunggay. Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. O yun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumastos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakaya.
kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So nung mula nun, sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya, mayor lang ako. Eh, siyempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka Pwede rin, Miss Longhair nga, diningding. Pwede rin diningding yun. nakilala ko eh. Saka nung, hindi naman ako tumanggi, nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho handa para maging senador o anong position. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. Ako po. Mga kababayan, grabe ano? Hindi man lang ano, talagang di nagdalawang isip si Willie Rebillame na talagang pasiklaban ng tao na si Duterte ay mabait. Na parang sa pagkakabanggit niya mga kababayan, si Duterte lang yung tamang tao. Parang pag binanggit ni Willie Rebillame, Ma'am Charit Madalang, salamat po sa star. Parang sa pagkanyang statement ay talagang hangang-hanga ng malaki at parang perpektong-perpekto itong si Rodrigo Roa Duterte. Willie, sana magmuta ka muna ng mata mo ha. Sana mag-research ka muna. Sana manood ka ng TV. 'Di ba? Hindi yung ikaw ang pinapanood palagi dahil sa pamimigay mo ng jacket. Para naman maging aware ka. Sayang kasi. Alam ko mabuti kang tao, Willie Rebillame. Pero kapag ikaw ay napalapit kay Duterte at naging tuta ka ng mga DDS, sigurado kasunod niyan, magiging bobo at magiging tanga ka na rin. Diba? Lahat, mga kababayan, ano ang gagawin? Gagawin ang lahat. Paniwalain nila kahit mali, gagawing tama, ang tama, gagawing mali. Yan ang mahirap. Kasi, responsable tayo bilang isang public official. Kung kami ang vlogger, responsable kami na kahit papano, hindi pa rin nawala itong si Sager. Lupit mo, Sager ah. Time out na kita, o hide user ka na lang. Di ba? Tingnan ko kung kumita ka pa dyan. Sabi ni Emmy Rose Dutimas, ang tawag kay Digong, Tupperware, mataas ang kalidad ng pagka-plastic. Di ba, Willie? Roldan Miguel, huwag nang iboto yan, sayang lang ang pera ng bayan dyan. Wala naman alam sa mga politiko. Yan, tama po. Kaya po natin ipinapakita ito ngayon, mga kababayan. Ibig sabihin, Ma'am Shamsia Agapito at Semi Celeste. Ito kasing si Willie Rebillame. Bukod sa artista, magagaya lang ito kay Robin Padilla. Diba? Huwag na natin dagdagan ng isa na namang Robin Padilla. Baka maging Robin Padilla 2.0 to. Si Ipe, maging 3.0 Robin Padilla. Huwag po nating iboto ang mga to. Dahil isa lamang po ang kanilang paglilingkuran. Ang sinasabi nila na sila ay independent, nagtatago lamang ang mga ito. Para hindi po natin makilatis. Pero ang totoo, dahil sa mga video na nakakatago, mga kababayan, makikita mo naman, kahit during na nagkaroon ng bagong Pilipinas dito, si Willie Rebillame nandoon sa Davao. Ibig sabihin, mga kababayan, mas pinili niya na maglingkod doon, na magpunta doon, kaysa dito sa bagong Pilipinas. Simple lang ibig sabihin nun, mas panig siya roon. Kaya wag po tayo magpaloko, Jack Yu. 'Di ba? JC Mose. Sabi niya magiging clown na naman ang Senado. Tama po kayo doon. Ngayon pa nga lang nakikita na natin magdadagdag pa ba tayo ng isang artista na wala man lang background sa politics, wala man lang background sa law, mga kababayan, magagaya tayo kay Robin na ang sumasagot ng mga tanong niya ang lakas lang mambola na kesyo Bartap Nier, Bartap Natcher, itong si Coco Pimentel, tapos nung sinagot na yung Constitution, article, mga kababayan, ay wala na. Kinuha na dun sa abogado. Diba? Pangguguyo ang ginagawa sa atin. Dahil ba siya ni Manny Pacquiao Si Manny Pacquiao, nag-aaral, nagre-review. Ibig sabihin, may progress. Pero yung mga taong to, pinapasahod sa gobyerno, walang ginawa kundi lumamon.
Mel Warren, Willie jacket ko at pag sisipain ko tong mga trolls mga nandito. Hindi. Ako na lang bahala dyan mangsipa. Ang pwede lang sipain talaga dito, yung mga ganon, nagpa-flood, tapos yung nagmumura. Diba? Ma'am Hermes Rodriguez Valdez, ang pangalan na mayaman. Sabi ni Ma'am Shamsia Agapito, madadagdagan pa si Robin. Baka dumabi pa sila, no? Kawawa naman ang mga Pilipinas, mga kababayan. Hindi lang ang Pilipinas, kayo na nagpapakapagod. Binabawasan ng taxes, tapos ang pasasahurin lang mga gaya nito, isa lamang ang pagsisilbihan. 'Di ba? Di wow, sino ba mawawalan ng views? Teka, sino po mawawalan ng views? Ako? Hindi naman po problema sa akin ng views eh. 'Di ba? Alam nyo, simple lang mga DDS. Kami dito panonoorin kasi hindi kami fake news. Pero kapag kayo fake news, hindi na talaga kayo paniniwalaan. Kita nyo, may presensya ba kayo sa mga rally nyo? Wala. Kasi mga troll farm lang, yung mga nanonood, sabi nila, GP, madami nga kaming mga DDS, kita mo mga nanonood, kada nagla-live sila, libo-libo kasi troll farm. Kasi mga peke. Yung mga yon ay mga bot. 'Di ba? Naka-boosting. Kaya sobrang dami. JC Moose, trolls yan. Kasama ni Sager. Sino po yun? Yung mga trolls, hayaan nyo na yan, mga kababayan. Makatulong pa yan sa atin. Tayo kikita, sila iiyak. Diba? Anyway, maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat, mga ka-GPnatics. Pasensya na po kayo at medyo inaantok na din ako, no? Medyo nawawala-wala na ngayon. Hindi, mahirap kasi magsalita na medyo inaantok na. Hindi ko na makita yung mga ko rito. Kahit nakasalamin kasi ako, 'di ba? Nagsasalamin ako dahil sa ilaw para hindi ako magluha. Kaso parang lalo na dumidilim yung paningin ko. Ibig sabihin, antok na po ako. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Magandang gabi at mahal ko po kayo. Huwag po natin iboto ang mga DDS na kagaya ni Willie Revillame, kagaya ni Bato de la Rosa, itong si Ipe, sila Bongo, at yung kanilang mga kaalihado. Maraming salamat po muli. Bye!